araw pong muli sa inyong lahat mga dabarkads ko, mga kamamsi. Welcome back po muli sa akin channel. Kamusta po kayong lahat? Shout out po sa mga subscriber ko at shout out din po sa bago pa lang po dito sa akin channel. Maraming salamat po. So sa video pong ito, pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga tangki ng ating tubig. Subukan na huwag baliwalain ang mga tip ng basto na ito para sa pagkalagay ng mga tangki ng ating tubig. Ang Vastu Satra ay isang sinaunang agham na arkitektura ng India. Nilalayo nitong lumikha ng isang perpektong balansing tahanan na nagdaragdag ng kaligayahan at pagiging positibo sa buhay ng lahat ng mga residente. Tumitingin ang artikulong ito sa ilang mga mahalagang tips sa basto para sa paglalagay ng mga tangki ng ating mga tubig. Mga tips sa basto para sa mga tangki ng tubig, lahat ng bagay ay dapat na nasa perpektong lugar at posisyon ayon sa Vastu Satra. Lalalapat din ito sa mga tangki ng tubig. Ang water tank basto ay may mahalagang papel sa pagpapasya ng uri ng mga vibe at energize na pumapasok sa ating bahay. Ang pagposisyon ng mga tangke ng tubig ng mga tangke ay maaaring magkaroon ng iba't ibang mga epekto kapag inilagay sa iba't ibang mga direksyon at posisyon. Ang epekto ay maaaring kapwa mabuti o masama at ganap na batay sa lokasyon ng tangki ng tubig. Mayroon dalawang lugar kung saan pinapanatili ng karamihan sa mga tao ang kanilang mga tangki ng tubig sa itaas at sa ilalim ng lupa. Tulad ng bawat tangki ng tubig basto, kapwa tumutugon ng mga magkakaiba sa iba't ibang mga lokasyon. Tinutukoy ang mga posisyon ng mga epekto ng mga tangki ng tubig. Una, ang hover tank basto. Ang pangkahalatan ay inilalagay sa bubong ng bahay. Bilang isang resulta, maraming timbang ang naibibigay sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit mo dapat madiskarteng hanapin ito sa tamang lokasyon. Mangyaring dumaan sa mga sumusunod na mga tips sa mga overhead water tank upang mas mahusay na mailagay ang tangke sa iyong bahay. Ang isa pang tip upang makuha ang pinakamabuting posibleng kinalabasan ng tangke ng overhead ng tubig ay dapat na matatagpuan sa timog kanluran o kanluran sulak ng buhay o ating bahay. Kung ang mga lugar na iyon ay hindi ma-assess, dapat mong ilagay ang tangki sa timog o hilagang kanluran direksyon. Gayunpaman, kung nakalagay sa hilagang kanluran, tiyakin na ang laki ng tangki ay kasing liit ito. Dapat mo ring ilagay ito sa distansya ng 3 talampakan mula sa hilagang o hilagang kanluran. Iwasan ang pangunahing pasukan para sa overhead tank. Mga tips sa overhead tank basto. Huwag gawin ayon sa overhead water. Hindi mo dapat hanapin ang tangke ng hilagang silangan dahil laban ito sa Vastu Satra. Ang paglalagay ng tangke sa timog silangan o sulok ay hindi inirekomenda dahil maaring magresulta ito sa pagkawala ng yaman at magiging sanhi ng mga aksidente. Magkaroon ng mga iba't ibang mga tangke para sa iba't ibang mga layunin. Karagdagan tip na hindi mo dapat ilagay ang isang tangke ng tubig sa isang taas ng iyong silid tulugan, paunahing pasukan o kusina. Ang paggawa nito ay maaring humantong sa mga hindi kinakailangang problema na naugnay sa kalusugan at panalalapi. Kung ang tangke ng tubig ay inilagay sa timog kanluran, mag-ingat na walang paglabas ng tubig mula sa tangke. Iwasan mailagay ang tangke sa itaas ng kusina. Sumunod ang underground tank basto. Ang tangke sa ilalim ng lupa ay karaniwang itinatayo sa pamamagitan ng paghuhukay sa lupa sa ilalim ng bahay. Mayroon mga tiyak na lugar kung saan maaari kang maghukay ng lupa. Siguraduhin sundin mo ang ilalim ng tubig ng tangke ng tubig basto bago maghukay ng isang butas upang mailagay ang iyong tangke. Huwag ilagay ang tangke sa gitna. Mga tips sa underground tank. Ang lokasyon ng tangke ay dapat na patungo sa hilagang silangan ng direksyon ng plot. Isa lang alang ang pagbuo ng iyong tangke patungo sa direksyon ng hilaga at silangan. Kapag inilagay sa hilagang silangan, ang tangke ay maaari magdala ng kaligayahan,
kayamanan at kaunlaran sa iyong tahanan. Ang direksyon sa Hilagang Silangan ay tinuturing na matagumpay para sa mga tangke sa ilalim ng lupa. Mga tips sa underground tank basto, huwag gawin. Mayroon ilang mga lugar kung saan hindi mo dapat hanapin ang isang tangke ng tubig sa ilalim ng lupa. Dahil ang mga lokasyon nito ay maaaring magkaroon ng isang napaka-negatibong epekto. Huwag mang kailan hanapin ang isang tangke ng ilalim ng lupa sa timog dahil maaari itong maging sanhi ng mga isyu sa kalusugan ng isip. Iwasan din ang paglalagay ng isang tangke sa ilalim ng lupa sa hilagang kanluran, timog kanluran o timog silangan ng sulok ng bahay. Hanapin ang iyong tangke sa tamang direksyon. Karagdagan mga tip, inirekomenda ng mga eksperto basto na gumawa ng podya bago maghukay sa lupa. Gayunpaman, hindi ka dapat maghukay ng lupa sa araw ng Martes. Ang isa pang kadahilanan na dapat tandaan ay upang magpupuksa ang anumang pagtulo o pagtagas at upang matiyak na ang tangke ay palaging malinis. Ang maling posisyon ay humahantong sa pagkalugi. So ngayon, alam mo na ang pinakamahusay na kasanayan sa Basto Satra para sa paglalagay ng mga tangke ng ating tubig sa ilalim ng lupa at overhead. Dapat mong ipatupad ang mga ito sa iyong tahanan. Ang paggawa nito ay maaari magkaroon ng napakalaki mga benepisyo at maaring mababuti ang iyong kalusugan, pati na rin ang kalusugan ng mga miyembro ng ating pamilya. So, yun po pala yung mga tips na di po natin maaring baliwalain sa ating mga tangke ng ating tubig, mga Dabber Cats, mga kamamshi. May kahulugan din po pala yung ating mga tangke ng ating mga tubig. May direksyon din po pala at tamang posisyon. So, sana po ay naibigay nyo muli mga Dabber Cats, mga kamamshi. Sa video pong ito ay binahagi ko lamang po ang tamang mga posisyon ng ating mga tangke ng ating mga tubig, mga Dabber Cats. So, nasa atin pa rin po ang pagdidesisyon kung gagawin po natin ang mga tip ng basto o baliwalain na lang po natin. Wala nang po masama mga Dabber Cats kung susundin natin ang mga tip ng mga basto. So sana po ay naibigay niyo muli mga Dabber Cats. Maraming salamat po sa lahat po ng suporta ninyo. Salamat din po sa lahat ng mga nag-subscribe at patuloy na magsusubscribe po sa akin channel. God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po.